Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Book of Philemon. Sa Book of Philemon, maigsi lang po pero kunin lang po natin yung verse 19 hanggang 20. Philemon. At kung nakita na po natin, say amen. Sabay-sabay na lang po natin basahin. Philemon chapter 1, verse 19 and 20. Read, I, Paul, have written it with mine own hand. I will repay it. Albeit I do not say to thee how thou owest unto me, even thine own self besides. Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Tayo po yumukot panalangin. Amang Diyos, dakila sa lahat, salamat po muli sa pribilehiyo. Muli, hihiling ko po na gabayan niyo po ako ng karunungan, kaalaman, maibahagi po ang inyong salita, maiparating po sa mga kapatid na nakikinig at nawa po ay kapupulutan po ito na pagpapala sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay sinasamong dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong Book of Philemon is napag-aralan namin ng paulit-ulit. Pero kung uunawain ho natin ay marami po itong maganda pong maibahagi po sa atin. Sa Book of Philemon, isa po sa mga makikita ho natin dito is yung buhay po ng ating mga kapatiran. So, ang atin pong ang pamagat po ng ating i-share po ngayon is Jesus Christ is our benefactor. Jesus Christ is our benefactor. Sino po sa atin ang nais guminhawa ang buhay? Lahat po tayo, nais po natin guminhawa ang ating buhay. Ano po ang sikreto para po guminhawa at maging matagumpay po tayo sa buhay? Dito po sa pag-aaral ko sa Book of Philemon, meron po akong tatlong mga bagay na maaari natin hong maibahagi. Ang una po ay ang magbigay po tayo o ibalik po natin ang para sa Diyos. Sabi nga ng iba, para po guminhawa o paano yumaman para maging maayos po ang buhay natin, itong tatlong sekreto na sinasabi, ito po ang dapat nating ginagawa. Magbigay at ibalik ang para sa Diyos. Isa po yan sa sekreto. Ang pangalawa, magbigay at tumulong sa magulang. Gaya po ng magulang nating nasa langit, ganon din po ang magulang natin sa lupa. Kaya dapat marunong po tayong magbalik at tumulong po tayo sa magulang. Sikreto po yon para guminhawa po ang buhay natin. At ang pangatlo, dito po tayo magtutuon sa pangatlo. Magbayad na kayo ng utang. Yan. Diyan po papasok po yung mensahe natin. Pero yung tatlong yon, ang sikreto para guminhawa ang buhay. Amen? Kaya, ang pangatlo po ay ito yung magbayad po tayo ng utang, maaring pera o maaring utang na loob o maaring kusang loob
na tayo po ay nagbabayad sa pamamagitan po ng pagkakawang gawa. Diba? Alam po natin minsan nakakatanggap din po naman tayo ng pagpapala na minsan di natin inaasahan. Alam niyo, pag gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, minsan ang sukli, pag nangailangan tayo, tinutulungan din tayo na hindi natin inaasahan na galing din sa ating kapwa. Kaya, sa pagbabayad, pag nagbayad po tayo ng utang, hindi po ito literal lang na pera. Marami pong ibig sabihin. Pero dito po sa Filemon, nabanggit po dito yung patungkol po sa pagbabayad ayon po sa ating nabasa. Di ba ang sabi po dyan, sabi nga po dyan sa 19, Paul have written it mine own hand, I will repay it. So, kung babasahin mo natin itong maigsing mensahe lang mo dito, itong Book of Philemon, makikita po natin na nakatuon po ito sa Panginoong Hesukristo. Nakatuon po ito, naglalarawan po ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kung paano giginhawa ang buhay natin. Diba? Pag nagbayad na tayo ng utang, giginhawa ang buhay natin. Bakit? Dahil mapapayapa po ang isip natin, makakapagtrabaho tayo ng maayos, at makakapaglingkod po tayo ng maayos. Amen? Kapag mapayapa po ang ating pag-iisip. Kaya, sa mahilig pong mag-utang dyan, magbayad na. Pati ako. Magbayad na. Nang sa ganun, mapayapa ang isip natin. Pero, buwan-buwan, marami mo tayong binabayaran kaya hindi mo mapayapa ang isip natin. Yun po yun. Kaya, ito po, kaya nga, ito po ipatungkol kay Kristo. Kaya nga, binayaran ni Kristo ang utang natin sa krus ng Kalbaryo para wala na po tayong isipin o alalahanin. Amen? Binayaran na po yan ni Kristo. Kasi alam po ng Diyos, di naman natin kayang bayaran yun eh. Wala ko tayong kakayang bayaran. At kung tayo pa magbabayad nun, hindi pa po tayo papako sa krus, baka namatay na tayo. Sa nervyos. Diba? Sa nervyos, maaaring mamatay na po tayo doon. Kaya, itong ating Panginoong Kristo, siya na po. Binayaran na po niya yan. Nang sa ganon, wala na po tayong alalahanin. Wala na tayong isipin. Diba? Sabi nga po dyan sa diba? Sa Romans chapter, ito po. Sabi po dyan sa Romans chapter 12. Diba? Chapter 12. So, Romans chapter 12, verse 3, ang sabi po dyan, For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Sabi po dyan, sapagkat dahil sa biyayang ibinigay sa akin, sinasabi ko na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip ng mas mataas sa inyong sarili. Sa halip dapat kayo mag-isip ng may karunungan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Ano po itong mga kalooban? Ito po yung mga kalooban. Ito po yung kalooban ayon sa kanyang biyaya. Sa Romans chapter 12 verse 6 hanggang 8. Sabi po dyan, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proper proportion of faith. 7, or ministry,
let us wait on your ministering, or he that teacheth on teaching. And sa 8, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Yun po yung mga kaloob. Mga kaloob po yan. Sabi nga dyan, mayroon tayong iba't ibang kaloob ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung ang kaloob ng isa ay paghahayag ng propesiya, gawin niya ito ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob ng isa ay paglilingkod, hayaan siyang maglingkod. Kung ang isa ay may kaloob na pagtuturo, hayaan siyang magturo. Kung ang kaloob ng isa ay pagpapalakas ng loob, hayaan siyang magpalakas ng loob. Kung ang kaloob ng isa ay pagbibigay, hayaan siyang gawin ito ng may kagandahang loob. Kung ang kaloob ng pamumuno, gawin ito ng may pag-iingat. Kung ang kaloob ay naputol. Yan. Kung ang kaloob ng isa ay pagpapakita ng awa, gawin ito ng may kagalakan. Yan po yun. Binayaran na po. Kaya ito yung mga kaloob na ipagkakaloob po sa atin ng Diyos. Yung mga bagay na nabanggit po natin. Siya po mismo, para po makapaglingkod tayo sa Diyos. Siya mismo, si Kristo, ang nagbayad ng utang natin. Utang na hindi natin kayang bayaran. Automatic, ito po ay regalo niya sa atin. Napakarami pong, yung kaloob po, napaka-importante po na ibinigay po sa atin ng Diyos na kay Kristo. Ito po yung biyaya, regalo. Regalo po na regalo po na kaligtasan. Kaya nga, sabi po dyan sa Roma 3:24, sila ay napawalang sala ng walang bayad, nang dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng katubusan na kay Kristo. Yun po yun. Kaya, para guminhawa po tayo po ay may mga gawain na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dapat, doon lang tayo. Doon tayo sa gawain na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya kung tayo po ay may mga alalahanin, huwag na po nating alalahanin sapagkat ang lahat po ay ibinigay na po ng Diyos yun sa atin. Malinaw naman po na hindi po basta-basta yun. Niya lang ginawa para po sa kanyang sarili. Kapakanan po natin ang iniisip po ng Diyos. Kapakanan po yun para po sa atin. Na kung titignan natin, sino po ba ang magbibinipisyo nun? Di po ba tayo? Tayo po. Kung titignan natin, ba't po natin sinasabi na si Jesucristo, yung ating benefactors, kasi sa Kanya, meron po tayong mapapala. Siya po yung pagkukunan po ng lahat ng ating mga benepisyo. Wala pong iba. Wala pong nais ang Diyos sa atin. Kung hindi yung makinabang tayo sa biyaya niya. Yun yung tinatawag na benefits of God's grace. Itong biyaya na mapa sa atin, ang Espiritu ni Kristo. Diba? Napakaganda. Yung mismong Espiritu ni Kristo, yun yung biyaya na nais niya habang tayo nabubuhay. Kaya makikita po natin dyan sa Pilemon, sa dulo ng Pilemon, sa 25, verse 1. Diba? Sa Pilemon, hanggang sa 25 po. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Yun po yun, yung tinutukoy po doon.
na tayo po ay nagbibinipisyo ng banal na espiritu na mula po sa ating Panginoon. Ito yung biyayang kapayapaan mula sa Diyos na nakay Kristo. Yan po yung biyaya na makikita po natin dito sa Philemon chapter 1, verse 5. Verse 3 pala, verse 3. Philemon. Yan, ang sabi po dyan sa verse 3, without natural affection to, nililipad eh. 3, ang sabi po dyan is, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Wala pong ibang pinatutunguhan yung biyaya kung hindi kapayapaan. At hindi lang kapayapaan, kung hindi matanggap natin yung mismong espiritu na nakay Kristo. Yan po yung hangad. Yan po yung hinahangad sa atin ng Diyos na sinasabi po dito sa Book of Philemon. Kaya ang paglalarawan sa Book of Philemon ay ang pagpapakita na bilang manggagawa, ikaw ay dapat kabahagi ka ng benepisyo bilang isang manggagawa. Isa ka sa beneficiary. Isa ka sa beneficiary ni Apostle Pablo. Bilay mo, di ba sa mga insurance, o sa mga kung ano pang mga insurance na yan, o mga tawag natin dito, government, tulad ng SS, di ba meron tayong sinusulat doon ng mga beneficiary? Di ba? Siyempre, etong mga insurance na ito yung ating mga benefactor. So bilang beneficiary, kung sino yung nakasulat doon, yun yung makakatanggap ng mga benepisyo. Kasi kabilang isa sila sa mga beneficiary na sasulat, na nakalista doon. Kaya nga sinasabi dito, isa ka sa mga beneficiary ni Apostle Paul. Tayo po, tama? Kasi tayo po yung taga-sunod, manggagawa din po tayo, kagaya po ni Apostle Paul. So kung si Apostle Paul ay manggagawa po ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo rin naman po ay manggagawa, isa po tayo doon sa beneficiary ni Apostle Paul sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung beneficiary ka ng isang tao, siyempre you are entitled to receive benefits. Diba? Ay, ano ba mga benefits? Siyempre, pag dito yan, insurance yan, siyempre pera yan, di ba? Pera, di ba? Ganun yan. So, sa Panginoon po, regalo, gifts mula sa Panginoon. Yan po yung makukuha natin. Tandaan po natin ito, ang isang benepisyo, hindi lang po basta sa manggagawa binibigay, kundi sa malalapit din po natin sa buhay. Basahin po natin yung Philemon chapter 1 hanggang 4 and 7. Sabi po dyan, sa 4 hanggang 7. Mas panghangin. Ang sabi po dyan, ito po, I think my God making mention of thee always in my prayers. Sa 5, hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you in Christ Jesus. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Makikita po natin dito yung bunga po ng pag-ibig at pananalig sa Diyos. Ito po yun. Sabi po dyan sa Tagalog, di ba? Lagi kong pinapasalamatan ang aking Diyos. Binabanggit kita sa aking mga panaginip, panalangin, naririnig ko ang pagmamahal at pananampalataya na mayroon ka sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mananampalataya. Ipinapanalangin ko na ang pakikisama ng iyong pananampalataya maging mabisa para sa kaalaman ng lahat ng mabuting bagay na sumasa atin kay Kristo. Sapagkat ako'y lubhang nagagalak at nagiginhawahan
sa inyong pag-ibig dahil ang puso ng mga mananampalataya ay pumapayapa sa pamamagitan mo, kapatid. Ito po yun. Kapag tayo po ay naggagawa ng gusto nating magbigay ng benepisyo o beneficiary na nais natin, ito pong ibig niyang sabihin. Siyempre, yung malapit sa Kanya. Tama? Kayo ba, pag naglagay ba kayo ng, mag-fill up po ba tayo ng ilalagay natin beneficiary? Yung kapitbahay po ba natin? Yun po bang kaaway natin? Siyempre, tinutukoy niya, ito pong taong malapit sa Kanya. Yung nagiginhawahan siya, yung may nararamdaman siyang pagmamahal, na ito yung nais niyang bigyan ng benepisyo. Kaya nga sinasabi po niya dyan, sapagkat lubhang nagagalak at nagiginhawahan sa iyong pag-ibig dahil ang mga puso ng mananampalataya pumapayapa sa pamagitan mo, kapatid. Meaning, bakit ako magbibigay sa ibang tao kung alam kong meron akong nais pagbigyan? Di ito yung kinagigiliwan at kinagagalakan ko. Di ba, naintindihan niyo pong ibig ko sabihin? Kapag tayo po ay nais nating malaman kung kanino natin ibibigay itong benepisyong to, dito na alam natin yung pakiramdam natin na ito para sa aking anak or para sa aking kaibigan, para sa aking magulang o sa aking pong kapatid. Ganun po kasimple ang ibig niya pong sabihin dito. Kaya po, ito po ay bunga ng kanyang pag-ibig, kaya niya po ito binibigay yung ganitong benepisyo na nagpapakita na ang benepisyo po ito na makukuha din po natin sa Panginoon. Dahil tumutukoy po ito sa kapatiran. Kanino po? Ito po ay kay Pilemon. Dahil si Pilemon po ang isa po sa nakikinabang doon sa benepisyo na nakukuha din po ni Apostle Paul sa kanya pong gawain sa Panginoong Hesukristo. Kabilang po siya, kabahagi po siya doon sa benepisyong nakukuha niya sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung tinutukoy dyan. Kaya nga, dito po sa mundo, kapag meron po tayo na isbigyan ng benepisyo, hindi po mahirap mag-isip. Tama? Kung yung bibigyan mo, mahal mo. Tama? Kasi minsan, hindi ko naunawaan yan. Ano ba itong beneficiary? Magsusulat lang ako ng kung ano. Minsan, mag-ingat din tayo. Kasi minsan, nagsusulat lang tayo promote na yun, kaibigan ko si ganito, ganyan. Ito yung susulat ko. Pero hindi ang epekto po niyan ay napakahirap pagdating ng araw. Kasi, imbis na mapakinabangan ng magbibenepisyo, hindi niya makuha dahil yung pinagbigyan mo mali. Kaya dapat, yung alam mo at kilala mo na nagmamalasakit sa'yo, na alam mong pagdating ng araw, katulad ng Apostle Pablo, siya po ay nakulong. Hindi na po siya makakilos. Pero dahil sa gawain, napakarami niya natulungan, maraming sa kanya ay sumusunod. Malaki po ang bahagi na pakinabang niya sa mga binigyan din niya ng benepisyo sa gawain ng Diyos. Katulad po ni Pilemon. Nakakakilos siya upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Napakarami. Alam po natin na pag binasa po natin itong Pilemon, si Apostle Paul ay nagpapadala lang po ng sulat para iparating lamang po sa mga kapatiran. At itong mga kapatiran na ito yung may kakayanang gumalaw sa labas. Kaya ito po yung nakikinabang. At ano yung pakinabang na yon? Pakinabang sa biyaya ng Panginoon. Dahil ang lahat ng mga gagawin, hihilingin natin, ibibigay po yun sa atin ng Diyos. Yan po yung isa sa mga pagsasalarawan po dito sa Book of Philemon.
Ito po, sumulat si Paul kay Philemon dahil kay Onesimus. Yan. Dahil po kay Onesimus. Ito po si Onesimus is isa po itong alipin. Sa buhay po ni Onesimus, ipinapakita po na bilang isang alipin, hindi po siya nakabahagi ng mga benepisyo. Kasi kung isa ka pong alipin, ang alipin ay nagpapakita na ikaw ay walang kalayaan. Kasi pag ikaw ay isang alipin, hindi ka po makakilos, hindi ka pa makapagdesisyon. Hindi mo magawa ang mga bagay na nais mo magawa dahil ikaw po ay alipin. Kaya ito pong si Onesimus ay isa po itong alipin. Ang isa pong alipin ay may walang kakayanan, may pagkakautang, at hindi po makapagbahagi ng maayos sa iba. Masasabi na lang na wala kang pakinabang. Ang isang alipin, kapag hindi nakakabahagi, masasabi po natin na parang walang pakinabang. Sabi po sa Philemon chapter 1 verse 11, ito po ang sabi, di ba? Which in time past was to be unprofitable. Yun po sinabi. Dahil minsan siyang walang pakinabang sa iyo. Ito po kasi si Onesimus, alipin po ito ni Philemon. Kaya sinusulatan po siya ni Apostle Pablo para iparating sa kanya itong sulat patungkol po kay Onesimus. At malinaw po na sinasabi dyan. Minsan din, di ba? Minsan din siyang walang pakinabang sa iyo. Malinaw po yun. Ibig sabihin, nung si Onesimus nasa poder pa po ni Philemon, wala pong pakinabang dahil alipin. Alipin po siya. Alipin po siya ni Philemon. Pero ngayon, kapakipakinabang na siya sa iyo at sa akin. Malinaw po yun. Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Bakit? Kasi, itong si Onesimus, nag-Bible school to kay Apostle Paul. Di ba? Bilang alipin Umalis siya doon. Umalis siya. Nag-aral siya. Tinuruan siya ni Apostle Pablo. Lumago siya. At nung nakita ni Apostle Pablo, naging malapit siya dahil nakita niya yung gawain ni Onesimus. Kaya, sinulatan siya. Sinulatan ni Apostle Pablo itong si Philemon. Na kung noon, siya'y alipin mo na walang pakinabang sa'yo, pero ngayon, malaki na po ang pakinabang na maaring gawin ni Onesimus. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Dahil itong si Onesimus ay naging manggagawa ni Paul. Diba? Ito po. Kung tayo po ay kabahagi ng makasalanang mundong ito, inilalarawan po ang isang alipin sa isang makasalanang mundo. Tayo po ay alipin sa kasalanan sa mundong ito. Ito ay wala po tayong pakinabang sa gawain ng Diyos na nakay Kristo. Kapag tayo po ay kabahagi ng mundong ito, hindi po sa Diyos yung ginagawa natin. Kaya, dapat ang gawain sa mundong ito ay dapat para sa Diyos. Hindi yung gawain ng makamundo. Kaya tayo po ay hindi po dapat hayaan na wala ho tayo. Ang ibig ko pong sabihin, kapag sa mundong ito, tayo po ay nakikibahagi, kasalanan po yun. Kaya hindi po tayo magkakaroon ng kapakinabangan doon sa biyaya na nakay Kristo. Dahil ito pong si Onesimus ay naging manggagawa po ni Apostle Pablo dahil siya po ay nakikibahagi sa gawain
ni Pablo, ni Apostle Pablo. Siya po ay binahagian din ni Apostle Pablo ng benepisyo tulad ng benepisyo na kukuha ni Philemon. He is entitled din na makareceive din po ng regalo. Tulad natin, di naman tayo actual na naging ni Apostle Pablo. Amen? Pero kabahagi tayo ng kanyang mga gawain. So sabi nga beneficiary nga po, maliban sa ikaw po ang beneficiary, di ba may mga other, di ba, na pwede rin tumanggap ng benepisyo. May mga other din na makakatanggap ng benepisyo. At isa po yun, si Onesimus. At hanggang tayo. Di ba? Kabahagi po tayo nun. Yun po kasi, ang benepisyo na nakukuha natin, ito po ay ang biyaya na regalo po galing sa Diyos. So, bilang isang alipin sa mundong ito, hindi po tayo ligtas na makagawa bilang isang alipin, hindi tayo ligtas na makagawa tayo po hindi ligtas sa kasalanan na ating nagawa. Kasi, kaya nga po tayo naging alipin dahil doon sa kasalanan na yon. Pero, yung kasalanan na yan, kayang-kayang bayaran. Kung tayo po ay kabahagi ng benepisyo makukuha natin kay Kristo, ito po yung kaligtasan. Yan. Tignan po natin sa Philemon chapter 1 verse 18. Sabi po dyan, if he hath wronged thee or owed that on mine account. Sabi nga dyan, kung siya man ay nagkamali sa iyo, sa anumang paraan o anuman ang utang sa iyo, sa akin mo iyon singilin. Ito paglalarawan ko ito sa ating Panginoong Jesucristo, yung sinabi ni Apostle Paul. Di ba? Ano man ang pagkakautang natin, ang Diyos na po, ang ating Panginoong Jesucristo na po ang magbabayad nun. Kaya kung tayo po ay may kasalanan, at ang kasalanan na hindi natin kayang bayaran, tapos na. Binayaran na. Inilalarawan lamang ni Apostle Paul na yung kabahagi na yun yung benepisyong tinutukoy niya. Na kahit tayo po ay makasalanan, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, at ang ating Panginoong Jesucristo, ituon natin ang ating sarili, na siya lamang ang ating Diyos, siya lamang, maniwala tayo, sabi nga sa kanyang pangalan, maliligtas po tayo. Yun po yung sinasabi po niya dyan. Kaya kayang-kaya niya pong bayaran yun. Gaya po ni Kristo na inilalarawan po dyan. Yan. Kaya tanggapin. Wala naman po siyang ibang hiling, kundi tanggapin yon ng maluwag sa iyong puso yung regalo ni Kristo. Dahil pag tinanggap natin yon, di ba tayo pag nakatanggap tayo ng regalo, kaya nga dapat yung regalo pag tinanggap, pwedeng huwag ka ng, parang ganito po, yung regalong ipinagkaloob ni Kristo, hindi mo na kailangan siyang bayaran. So, yung regalong yun, gaya po natin, kapag tayo po ibinigyan ng regalo, ang pakiramdam din po natin pag tinanggap yung ating ibinigay, siyempre yung kagalakan po nun, yun yung nagpapakita na ganun din po ang paglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin lang natin yun. At ito po ang sabi niya, di ba? Meron sobra-sobra yung kanyang kagalakan. Yung kagalakan na nararamdaman niya. Kapag tinanggap natin yung regalo ngayon. Sabi po dyan sa 20. O kapatid, di ba? Yeah, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowel in the Lord. Di ba? Sabi niya dyan, di ba? Kapatid, hayaan mo akong magkaroon ng ilang kagalakan sa Panginoon mula sa iyo. Pasiglahin mo ang aking puso kay Kristo. Yan po sabi ng Apostle Paul. Paglalarawan po yun sa ating Panginoong Jesucristo.
na yung pagtanggap na yon ay talagang sobrang kagalakan na po yun sa Panginoon. Talagang sobrang kagalakan yun sa Diyos. Na itong regalong to, binigay ko sa iyo, wala nang ang bayad, libre, tanggapin mo na lang. At pag tinanggap natin, sobrang saya ng Diyos. Sobrang sobra. Yun pong sinasabi po din sa Book of Philemon. Isa po sa patotoo na ikaw ay nananampalataya. Di ba? Gawin mo at magtiwala at sumunod. Yun lang naman ang gagawin mo. Kaya sa patotoo na ikaw ay nananampalataya kay Kristo, hindi ka tatanggi. Di ba? Hindi ka tatanggi para ang lahat, para nang sa ganon, maipakita mo na ikaw ay nagtitiwala at sumusunod. Di ba? Sabi po dyan sa Roma, chapter 3, verse 22. Ito ay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo para sa lahat ng mga naniniwala sapagkat walang pagtatanggi. Sabi diyan, di ba? Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Yan po yung sinasabi po diyan. Kaya sa Romans 3:23, yung kasunod, sapagkat, di ba, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil doon, sa 24, sila po ay napawalang sala nang walang bayad, nang dahil sa kanyang biyaya sa pamagitan ng katubusan na kay Kristo Jesus. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yan po ang isa sa mga patotoo na ikaw ay nanampalataya at sumusunod at naniniwala kay Kristo. Kapag tinanggap mo, libre lang yun. Libre lang yun. Dahil hindi naman natin kayang bayaran eh. At hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ang kagaya nating makasalanan. Pero pinawalang sala po niya. Kaya yung utang, bayaran na po natin. Yung utang natin sa kapwa natin. Nang sa ganon, hindi ko sila mapag-isip. Ito po yun. Malakas po ang loob ni Apostle Pablo na sabihan si Philemon. Diba? Na yung kanyang kahilingan, naniniwala siya na ang kahilingan niya patungkol doon kay Onesimus ay tanggapin niyang muli sapagkat sila po ay kapantay na at hindi na po niya po alipin si Onesimus. Dahil bayad na siya. Binayaran na po siya eh. Pero, makikita po natin yung response ni Philemon. Bilang isang tunay ng manggagawa, tatanggapin niya yun. Tama? Kaya kung may pagkakautang man tayo, huwag na po nating singilin dahil binayaran na po ng Diyos yun. Tama? Binayaran na po yun. Kaya, pantay na po tayo sa paningin ng Diyos. Dahil pareho na po tayong manggagawa. Pareho na po tayong manggagawa. O, tingnan niyo po sa Philemon, sa 21. O, dahil, sabi niyan, having confidence, diba? Sabi ni Paul, having confidence in my obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. Dahil nagtitiwala sa iyong pagsunod, sumulat ako sa iyo na alam ko, magagawa mo ang higit pa sa aking hinihiling. Kasi may katibayan si Apostle Pablo bilang manggagawa, bilang lingkod ng Diyos. Alam mo yon, alam natin yon. Dahil sa biyaya ng Diyos, pantay-pantay po tayo. At itong si Onesimus, pantay-pantay po tayo dyan. Pantay-pantay kung hindi na po tayo alipin ngayon mula nung tayo tumanggap kay Kristo. Kaya wala na pong, ang tingin po sa atin ng Diyos ay iisa na lang. Sa pagbabahagi, at dahil tayo po ay kabilang sa benepisyong yon. Kaya,
Meron akong 4 benefits. Di ba? 4 benefits na makukuha natin kapag nakapokus po tayo kay Jesus. 4 benefits. Maigsi lang to. 4 benefits of focusing in Jesus. Di ba? Number 1, perfect peace. Di ba? Automatic yun. Kapag po tayo ay nakapokus sa ating Panginoong Isu Kristo, magkakaroon po tayo ng tinatawag na perfect peace. Diba? Sabi nga dyan, when Jesus remain your focus, your heart is filled with perfect peace. Yun po ang sabi dyan. Ayan, tingnan po natin sa sa book of Isaiah. Chapter 26. Tignan po natin. Kung ano po yung sinasabi po dyan na 26, chapter 3. O, sabi po dyan, thou will keep him in perfect peace, right? Whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Yan po yung sabi. Then next po, para po tayo magkaroon na makakuha tayo ng benefits, pag nakapokus tayo kay Jesus, is true unity. True unity. Sabi po dyan, when Jesus remains your focus, you experience true unity with fellow believers. Focus on the Lord, you won't become distracted by the winds and waves of this carnal world. When we focus on Jesus, we focus on what unites us rather than on what has the potential to divide us. Diba? True unity na nakukuha natin through our fellow believers. Parang yun din ang gustong iparating ni Apostle Pablo. Di ba? Unity. Magkaisa. Walang away-away at hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. True unity. Yan. Tingnan po natin sa 1 Corinthians para makita po natin ang ibig niyang sabihin. Sa may 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 12. Chapter 12 verse 13. O, sabi dito. 12 verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So yun po. Tayo po ay iisa. Tayo po ay iisa tayo po ay unity. Hindi po tayo hiwa-hiwalay. Maaring tayo po ay magkakaiba. Pero tayo po ay nasa iisa kay Kristo. Diba? Yun po yung pinaparating po sa atin. Then yung pangatlo, spiritual stability. Diba? Sabi nga dyan, when Jesus remains your focus, you will be firmly established. You won't be moved by every opinion and trend. You abide faithfully, steadfastly. Nothing will be able to shake you. Your faith will remain intact, even in difficult times. Yan po yung mga benefits, di ba? Spiritual stability. Sabi po dyan, sa Matthew chapter 7, natin natin, Matthew chapter 7, verse 24. Sabi po dyan, therefore, whosoever heareth, 24. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him
unto a wise man which build his house upon a rock. Parang doon po tinutukoy yung ating spiritual na stability. Di ba? Para po tayong, yung atin pong sarili, kung tayo po ay naka-remain focus, ay talaga pong, para po tayong nag-build ng bahay. Di ba? Para tayong nag-build ng bahay doon sa, di ba, pag nag-build ng bahay, siyempre hanapin natin yung pinaka-pundasyon na matibay. Doon po tumutukoy yung spiritual stability. Then yung pang-apat, effectiveness. Yeah. Last na po yan, effectiveness. Siyempre, kapag naka-focus, remain focus tayo sa message ngayon. Tama? Yun po ang nais iparating sa atin ng benepisyo na makukuha natin sa ating Panginoon. Yung naka-focus tayo sa message, na yung message na yan, tumutukoy lang kay Kristo. Di ba? Ibig sabihin, may mga mensahe na dapat ginagamit natin yan sa labas. Sinishare natin yan para maging epektibo. Di ba? Epektibo tayo. Kasi nga, tayo po, ang mensahe, dapat tumutukoy lang kay Kristo. Kasi tayo minsan, kapag tayo tapos na sa pananambahan, kapag tayo tapos na sa ngayong linggong to, bukas, burado na. Hindi na epektibo. Kaya dapat, yung mga benefits na yan, focus tayo kay Kristo. Kasi yung mensahe, magre-remain po sa atin yon para kapag nasa atin pa rin yung mensahe na yon, hindi ko tayo madidistract sa labas. O, tignan niyo po, sabi ni Apostle Pablo dito, sa 1 Corinthians. Balikan natin yung 1 Corinthians. Yan, 1 Corinthians, chapter 2. Sabi niya dyan, chapter 2, 1 Corinthians, chapter 2, verse 2. O, ano sabi po niya dyan? For I determine not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Siya po, wala po siyang ibang tinutukoy, wala po siyang mga pag-uusap patungkol sa kung ano, pag siya po ay nakikipag-usap o nagbabahagi, kung hindi, patungkol lang po kay Kristo. Dahil nakapokus siya kay Kristo. Hindi po siya nagbabahagi pa ng kung anong iba pa. Kasi, nakapokus lang siya kay Kristo. At ang focus po na tinutukoy niya, yung mensahe po ng gospel yon na maipaabot po natin sa tao. At hindi, wala na ho tayong dapat ipaabot sa tao, kung hindi yung kaligtasan. Yung kaligtasan na kung saan, yung binayaran na po yung utang natin. Di ba? Kaya ang gagawin lamang po natin ay sumunod, maglingkod, at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung tinutukoy ni Apostle Pablo doon. Kaya yung mga benefits na yan, na apat na yan, dapat nakatuon lamang po ang ating mga sarili sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, at sa mga mensaheng naririnig po natin dito sa church. Yun lamang po. At ang lahat po ay tumayo at manalangin. So tayo po yung mga manalangin. Diyos Ama, kapangyarihan sa lahat. Kayo po ay aming dinadakila at nagpapasalamat po kami sa mensahe, sa ibinabahagi niyo po mga salita mula po kaninang umaga hanggang ngayon, Panginoon. Kayo po ang nagbibigay po sa amin ng kalakasan at kayo rin po ang nagbabahagi sa amin ng mga bagay
ng aming pong mga pangangailangan. At maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong ipinagkaloob sa aming regalo. Nawa po ang bawat isa na ang mensahe na aming pong bawat naririnig mula sa inyong mga salita, mula sa aming pastor, at sa mga ginamit niyo po upang tumayo sa harapang ito at ibahagi po ang inyong pong mga mabuting balita, nawa po ay manatili po yon sa aming puso't isipan. Muli, sa pansamantala po namin paghiwalay, i-bless niyo po ang bawat isa, ingatan sa pag-uwi. Ganun din po ang aming pastor sa kanilang pagbiyahe, ingatan po, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Dalangin namin ang proteksyon na kayo po ang mangunam at kayo po ang umiwas na mailayo po sa anuman pong uri ng kapahamakan ang aming pong pastor. At ganun din po ang aming mga kapatiran na narito sa mga sa mga oras na ito. I-bless niyo po ang aming pong mga mahal sa buhay. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kaibigan. Hiling namin na makarating po sa inyo, sa kanila, ang nais ninyong iparating patungkol po sa kaligtasan. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong habag, sa inyong awa. Kaya ang lahat ng ito, amin pong idinadalangin at pinapasalamatan at pinupuri ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.